Magandang tanghali po sa ating lahat. Pagbati po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus na siyang ating Hari, ating Panginoon, ating tagapagligtas ng ating buhay. I welcome you in the name of Jesus para po sa ating pong gagawin pong intercessory prayer against COVID-19. Ito po ay pangalawang araw ko na pong ginagawa. Nag-start po kahapon and I made a commitment na gagawin po itong araw-araw tuwing alas 12 po ng tanghali. Sa pangalan po ng International Auxiliary Chaplaincy Association, sa pangunguna po ni Bishop Chaplain Andy Alcoba, ito po ang inyong kapatid, kamanggagawa, kaibigan, si Bishop Chaplain Vic Rabara. Nag-aanyaya po sa ating lahat na makiisa, na makipagtulungan, makipagpartner po para po sa ating pananalangin laban o para labanan ang pandemic na disease na ito, ang COVID-19 na ito. Tayo ay naniniwala at sumasampalataya na sa Panginoon ay walang imposible, kung kaya nga tayo po ay sama-sama na dumadalangin na ang problemang ito ay magkakaroon ng solusyon, lunas, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So wherever you are at your living room, nasa mga dining tables po kayo, ano man po ang inyong kasalukuyang ginagawa. Thank you for joining. Thank you for tuning in dito po sa live streaming po natin. Intercessory prayers against COVID-19. So sa mga kapwa ko, mga chaplains, mga kapelyan, thank you for adhering to the challenge of strengthening our prayer lives, calling our partners, calling our colleagues and our networks to join our hearts and minds together para tayo mag-alay ng mga pananalangin laban po sa pandemic problem na ito ng COVID-19. As I always say to my friends, with God on our side, we shall overcome. With our God on our side, we shall come out victoriously. Dahil yan po ang pangako ng salita ng Panginoon na sinasabi ni John, greater is He than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang sumasa atin, ang kasama natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos kaysa nasa sanlibutan. At sinabi din ni Jesus sa kanyang mga disciples, be of good cheer, rejoice, for I have already won, overcame the world. Kung kaya nga't ang mga pangakong yan ay ating panghawakan, panindigan, dahil yan ay galing mismo sa Panginoon. At sa aming organization ay lagi kong sinasabi sa aming mga pastor, sa aming pong mga manggagawa na ang ating inheritance ay Psalm 91. Kaya napakahalaga na from time to time we recite Psalm 91 over our personal lives, over our families, over our churches, over the nation, over our communities. Nalukuban tayong lahat ng ating Panginoon that as we go through this pandemic problem of COVID-19, mararanasan natin yung presensya ng Panginoon. Mararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mararanasan natin ang kabutihan, the overflowing goodness of God in our lives and in our families and our communities. Kung kaya nga't mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid sa pananampalataya, let's join our minds, let's join our hearts together as we bring our nation to the Lordship, to the throne of mercy and grace of our God, our loving Savior, Jesus Christ. And so today,
I come to you live in the name of International Auxiliary Chaplaincy Association bilang isang chaplain in order to bring this nation to the throne of God. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Before we proceed to our prayers, let me just read a portion of the scriptures na ito ang ating pagbubulay-bulayan bago tayo manalangin. Dito sa Psalm 46 verses 1 hanggang 3. Psalm 46 verses 1 to 3. Ganito po ang ating mababasa. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved in the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble as its swelling. Nais ko pong balikan po yung verse 1, ang sabi po ni King David, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Our God is our refuge and strength, a very present help in trouble. What a word, what a promise that we need to claim, and that we need to stand, and that we need to live by faith. Napakaganda itong mga sinabi po ni King David, at magbigay lamang po ako ng ilang pananalita patungkol po dito sa teksto. Alam ko po na marami na tayong naririnig na mga pangangaral sa ating mga pastor, sa ating mga leaders through live streaming, sapagkat bilang pagsunod po natin, pagtalima natin po sa kautusan ng ating gobyerno ay iniiwasan natin po yung mga mass gathering para magkaroon po tayo ng protection sa ating sarili. Yung mass distancing, social distancing ay ating pong sinisikap na gawin para sa sarili natin at para din po sa ibang mga tao. So, we don't normally have congregations, services dahil nga po sa ating pagsunod. Pero po sa mga ministries ng inyong mga leaders, ng inyong mga pastors at iba-ibang mga chaplains doing live streaming, ay marami tayong napupulot na mensahe na nagpapalakas sa ating pananampalataya. I'm sure, kahit po sa mga personal devotion po ninyo, sa personal na pag-aaral, pagsasaliksik ninyo sa salita ng Diyos, God is speaking to you. God is revealing Himself to you in the midst of this pandemic problem that we are facing in. Ako'y naniniwala na hindi niya tayo pinapabayaan. Ako'y naniniwala na hindi niya tayo iniiwan, hindi tayo mag-isa, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dahil siya mismo ang may pangako, siya mismo ang nagsabi, I will never leave you nor forsake you. That is a promise not only for the 12 apostles or the apostles of Jesus Christ, disciples of Jesus Christ, kundi pwede nating angkinin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, that promise is also for us, that God will never leave us nor forsake us. In whatever situation, in whatever circumstance or challenges that we are going through, we are facing in, rest assured that that promise is still true today. That word is still true today because, as the Bible says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. He made that promise several thousand years ago, but that promise is also for us to claim this generation. Kung kaya nga't napakahalaga that we need to stand on the Word of God, we need to live what we believe from the Word of God.
And so today, nais ko lamang pong magbigay sa inyo ng ilang mga pananalita base sa aking pagbubulay-bulay, pag-aaral po dito po sa Psalm 46 verses 1 to 3, but I want to focus only to verse 1. In the midst of this pandemic problem that we are in, sino ba itong Diyos na ito? Sino ba itong Diyos na ito na nagsabi? Sino ba ang Diyos na ito na sasama sa atin? Nakasama natin. Sino ba itong Diyos na ito na hindi nagpapabaya, na hindi nang iiwan sa kanyang mga anak? Sino ba itong Diyos na ito? Ano ba ang kanyang ginagawa? Yan ang gusto kong i-focus. Ano ba ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin sa panahon na tayo ay dumaraan sa mga ganitong kalagayan sa buhay? Sabi nga niya dito sa verse 2 and 3, therefore we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. In other words, kumbaga sa ating mga Pinoy, sa ating mga Pilipino, kahit anong mangyari, kahit ano ang magaganap sa ating kapaligiran, yan ang pwede nating gawin po na paraphrase. Kahit anong mangyayari, kahit ano ang mangyari sa sanlibutan, sa ating kapaligiran, mananatili yung verse 1 na ito ay totoo, na ito ay pwedeng panghawakan, na ito ay ating ipamuhay. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Magbigay lamang po ako ng ilang bagay kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon sa panahon na tayo ay nasa mga challenges, nasa panahon na tayo ay sinusubok. Number 1, ang Diyos na ito, ang una niyang ginagawa is this: He secures us. He secures us. Secures. In other words, ano man ang mangyari, iingatan ka niya. Ano man ang mangyayari, siya yung kublihan natin. Siya yung takbuhan natin. Siya yung tanggulan natin. Doon tayo magtatago sa kanya. Because He is our refuge. And because He is our refuge, He secures us. He makes sure na tayo ay maiingatan. He makes sure na tayo ay nasa kanyang pag-iingat at hindi basta-basta mangyari ang isang bagay na hindi ito sang-ayon sa kanyang pagpapahintulot o kalooban. Ito ang ating Diyos. Sa panahon na meron tayong dinaraanan na ganitong mga problema sa ating buhay, umasa tayo na ang Diyos na siyang lumalang ng langit at ang lupa, ang Diyos na naglikha sa iyo at naglikha sa akin, He will secure you, He will secure me, He will secure us as a family, as a church, as a nation, and He secures the world. Dahil siya po ang lumikha ng buong sanlibutan. And so therefore, gagawin niya ang kanyang pangako sa atin. Thanks be to God, dahil meron tayong Diyos na nag-iingat sa atin. He is our security. Para bagang isang establishmento, yung mga may-aring establishmento ay nag-hire sila ng mga security guards to make sure na yung kanyang mga properties, kanilang ari-arian ay naiingatan. Ganon din po sa atin. Ganon ang paghalimbawa. God is securing us para tayo po'y maingatan, tayo po ay nasa maayos na kalagayan. So this God secures us. Number 2, yung sinabi niya dito, God is our strength. God is our refuge and strength. He secures us. Number 2, He strengthens us. He strengthens us. Palalakasin niya tayo. Patitibayin niya tayo. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng COVID-19 na ating dinadaanan, pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Samantalahin natin ang ating mga quarantine na nasa loob tayo ng ating mga tahanan, ng ating mga bahay,
at samantalahin natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Samantalahin natin yung pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Samantalahin natin ang ating pananalangin. Palakasin natin ang ating pananalangin. Palakasin natin ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Because from this ay nagkakaroon tayo ng sigla, ng lakas na galing sa ating Panginoon. In the midst of this crisis and suffering, nandyan ang ating Diyos, not only to secure us, but number 2, to strengthen us. Pinapatatag niya tayo, pinapalakas niya tayo. Ang ating mga pananampalataya sa panahon na merong ganitong dinaraanan, wala siyang ibang pagpupukulan, wala siyang ibang pagbabatuhan ng pag-asa, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating isip, ating puso, ang ating pag-asa ay ating inaangkla, ating idinudugtong sa ating Panginoong Diyos na siya yung pinagmumulan ng tagumpay, pinagmumulan ng kalakasan sa panahon na tayo po ay sinusubok. So mga kapatid, cheer up, maging magalak tayo. Matuwa tayo sa kabila ng ganito, matuwa tayo dahil pinapatatag, pinapalakas tayo ng ating Panginoon. I am sure na itong mga nakalipas na mga araw that everybody's free, na talagang nakakagala, nakakapunta kung saan-saan, nagagawa nila yung mga nais nila, yung mga kabataan, yung mga gimmick nila paggabi. They're free to roam around. Pero sa ngayon, quarantine tayo, nasa loob ng tahanan. Opportunity to come together as a family, opportunity to read and to study and to meditate on the Word of God, and opportunity to strengthen our prayer life. Kung kaya nga't napakaganda na ito ay ating sasamantalahin. Mga kapatid, anong ginagawa ng Diyos sa atin sa panahong ito? He secures us. Number 2, He strengthens us. Number 3, ang sabi niya, a present help in time of trouble, or a very present help in trouble. He secures us. He strengthens us. Number 3, He sustains us. He sustains us. Tutulungan niya tayo. In other words, ang tulong ng Panginoon is all the way hanggang sa tayo ay makalampas sa ganitong pagsubok. Ang kanyang pagkalinga, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, ang kanyang kabutihan ay mananatili hanggang sa maitawid niya tayo sa landas ng buhay. So, ano po ang ating ipagkaalala? Ano po ang ating mga anxiety? Ano po ang ating pong mga pangamba? Let us come before the Lord para sa ganun ay maramdaman natin yung sustaining grace ng ating Panginoon sa ating buhay. Well, of course, bilang tao normal, merong pangamba, merong takot sa ating mga puso, pero po in the end, kapag tayo po ay nakaangkla, nakadugtong sa ating Panginoong Diyos, God will prevail and our faith will win, sapagkat ang ating pananampalataya, bagamat maliit, malaki naman yung Diyos na doon natin ipinapasa, doon natin ibinabato ang ating buhay. God will secure us, God will strengthen us, God will sustain us. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. My brothers and sisters, my fellow chaplains, it is our strong declaration that this God will never fail us. This God will never leave us. This God will never abandon us in the midst of these sufferings and afflictions na dinaraanan natin. Let us rejoice because we have this God who secures, who strengthens, who sustains us araw-araw sa ating buhay. Kaya mga kapatid, tanggapin natin, panampalatayanan natin ang mga salita, ang mga pangako ng ating Panginoon na nagpapalakas, nagbibigay ng kagalakan sa ating puso sa panahon na tayo dumaraan sa ganitong mga sitwasyon at na mga pagsubok. Nawa ang mga salitang ito ay nagpalakas sa inyong pananampalataya, magpaalala sa ating lahat kung anong ginagawa ng Panginoon sa atin sa panahong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig
sa munting pagbubulay-bulay po natin sa salita ng ating Panginoon, taken from Psalm 46 verses 1 to 3. Pinagpala ng Diyos ang ating mga puso, ang ating isipan sa pakikinig ng munting mensahe ng ating Panginoon. Maraming salamat. Ngayon po ay darako tayo sa ating pananalangin. Talaga naman po kapag kayo po'y sumusubaybay sa mga press releases, sa mga reports, both print, audio, talagang sa television, sa mga radio, talaga naman pong yung figures ng mga affected, figures ng mga under monitoring or under investigation, lumalaki na lumalaki. At ganun din po yung fatalities, yung pong kinukuha na ng Panginoon na resulta po ng COVID-19 na ito ay lumalaki. Sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapamilya, alam po ninyo na ako ay nag-a-undergo ng dialysis 3 times a week, MWF. At ang center na aking pinupuntahan po ay Philippine Heart Center. Dahil mula po noong unang araw na ako po'y madialysis, ay doon na kami talaga nagpabadialysis. Dahil hindi ko po makalimutan yung sinabi po ng aking nephrologist na kung sakali daw ay maghanap ako ng mas malapit na dialysis center sa amin. Sabi niya, make sure na malapit sa hospital para ano man ang mangyari, madali kang madala sa hospital for emergency cases. At dahilan po doon, my wife and I decided na kung ganun pala, palagi na lang po kami sa heart center. At alam niyo po doon sa heart center, na balita na meron pong naging victim po doon ng COVID-19. And as a result of that, 39 na mga doctors and nurses, yung mga frontliners po sa Philippine Heart Center ay under quarantine. At kung hindi po ako nagkakamali, 2 na po sa mga doctors ng Philippine Heart Center ang namatay na po dahil po sa COVID-19. 2 na. Kung kaya't ang tanong ng aking mga kaibigan, dahil sa mayroong ganyang pangyayari sa Philippine Heart Center, bukas pa ba ang dialysis center? At ang sagot ko, yes. Yes. At salamat sa ating Panginoon, doble ingat kapag kami po ay pumupunta roon. Yung mga frontliners na mga nurses doon ay kompleto ang kanilang mga PPE, personal protective equipment. Talaga naman nakitang-kita mo kung paano sila nag-iingat para hindi sila mahawaan at hindi rin po sila makahawa sa mga pasyente undergoing dialysis. Yung pong kapwa ko nagda-dialysis doon, kitang-kita nyo sa kanila na parang nababanaag ninyo sa kanilang mukha na mayroong pangamba, mayroong mga, sabihin natin bilang tao ay takot. Kung kaya nga't yung mga pagkakataon naman pong ito ay nagiging daan upang magiging daluyan tayo ng pagpapala sa mga nakakausap po natin. Daluyan tayo ng pagpapala doon sa mga pasyente, mga alalay na mga pasyente at saka yung mga nurses na naroroon doing their job as nurses. Kaya po matindi ang nangyayari. But just the same, alam po natin, lalampasan po natin ito dahil sa ating Panginoon. And so today, we will come to the throne of God. Wherever you are, magkaisa tayo. Let's join our mind and our hearts together as we bring our nation, the Philippines, to the throne of God in our intercessory prayer. Wherever you are, makiisa lang po kayo. Maybe habang kayo po ay nandyan, you can say Amen, you can say Praise the Lord, or you can say Hallelujah. You can say yes, ano man po ang responses ninyo, it doesn't matter. Ang mahalaga po, our mind and our heart are joining together para po sa ating pananalangin. Kaya po sa tanghaling ito, let's come to the throne of God in our prayers. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Thank you, Lord. 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 Ama, maraming salamat po sa inyo. Kayo ay Diyos na napakabuti. Diyos na hindi nagbabago. Kayo yung noon, ngayon at magpakailanman. Totoong Diyos. Diyos na nangako at Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Diyos ng kasaysayan. Diyos ng bawat isa sa amin. Diyos na gumagawa sa kasalukuyan. Diyos na siyang nag-iingat. Diyos na nagpapalakas. Diyos na tumutulong sa panahon ng aming pangangailangan. You are the God who secures us. You are the God who strengthens us. You are the God who sustains us. Thank you, Lord, for who you are. Thank you for who you are. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mabuti kayo. At karapat-dapat lamang kayong purihin, luwalhatiin, pasalamatan ng aming mga buhay. Oh, salamat, Ama. Salamat. Salamat. Sa tanghaling ito, kasama ng aking mga kapatid sa kanilang mga kinaroroonan, nagkakaisa ang aming mga isip ng aming mga puso upang patuloy po, Panginoon, na mamagitan, upang patuloy, Panginoon, na manalangin at idalangin po ang aming bansa. Salamat po sa iyo dahil alam po namin, Panginoon, na sa iyo ay walang imposible. Sa iyo, Panginoon, walang imposible. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay Diyos ng pagmamahal, kayo ay pagmamahal, kayo ay mahabagin. At Panginoon, alam ko po na dama ninyo, alam ninyo ang nangyayari. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas but around the world. Globally, sapagkat itong pandemic problem na ito, Panginoon, it is affecting the whole world. O Panginoon, never in our history na naranasan po namin ang ganitong mga pangyayari. Panginoon, maraming nagkakaroon ng fear, nagkakaroon ng panic, anxiety, Panginoon, sa kanilang buhay. O Panginoon, huwag niyo kaming pababayaan, huwag niyo kaming iiwan. Panginoon, sa kabilang banda, ito nawa ay sasamantalahin po namin. We will take this opportunity to share the gospel, to share the good news of Jesus Christ, to share your love to the people, na ikaw na aming Diyos ay may maganda kang plano sa buhay ng mga bansa. May plano ka sa buhay ng bawat individual na tao. Ama, salamat, salamat, salamat. Sa kabila nito, we can rejoice dahil meron kang ginagawang mabubuting mga bagay, o aming Ama. Sa aming mga pamilya, we become closer to each other sapagkat may pansamantalang quarantine. We have ample time, enough time, O God, as families, Lord, to share together, Lord God, to pray together, Lord, to study the Word of God together in our rooms, Lord God, in our house, in our homes. Salamat, Panginoon. Salamat for the opportunity, Lord God, to take time, Lord God, listening to one another as a family, Panginoon. Lord, meron pa rin, Panginoon, magaganda kang ginagawa in the midst of this pandemic problem. Nagiging matatag ang aming buhay pananampalataya. Panginoon, nagkakaroon kami na mas maraming panahon na tumawag sa iyo. Mas marami kaming panahon na makipag-ugnayan sa iyo dahil nga po ito pong pandemic problem na ito. Oh yes, oh God, we thank you. Panginoon, nagkakaroon kami ng mas mahabang panahon sa pagbubulay-bulay ng iyong salita.
sa pakikinig, sa pagkuha ng mensahe, Panginoon, galing sa mga buhay na salita mo, Panginoon. Salamat po, Ama, in this case, napapatatag ang aming buhay Kristiyano. Tumatatag, Panginoon, tumitibay ang aming pananampalataya. At dahilan po dito, nasasagupa po namin ang mga pagsubok, ang mga problema, ang mga suliranin, Panginoon, dahil po sa pagpapalakas, pagpapatibay niyo po sa amin. Kaya sa tanghaling ito, sama-sama kaming dumadalangin, Panginoon. Lord God, idinadalangin namin ang aming bansa. Una, ang aming Pangulo, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi po madali kung papaano haharapin, Panginoon, ang pandemic problem na ito, ang COVID-19. Panginoon, dalangin po namin na bigyan nyo ng karunungan ng aming presidente. Bigyan nyo, Panginoong Diyos, ng tamang direksyon ng aming presidente sa pamamagitan ng kanyang mga advisors, ang mga cabinet officials po namin, Panginoon. Yung palagi ang meeting, Panginoon, ng Interagency Task Force, Panginoon. Lord, sa kanilang mga pagpupulong, sa kanilang pagmi-meeting, your wisdom shall flow. Your wisdom shall flow. Your strategies shall flow. So that makita po nila, Panginoon, kung paano naming labanan itong pandemic problem na ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. O aming Ama, dalangin po namin ng aming Pangulo, Panginoon, ay makapag-isip siya ng tama, kasama po ng mga cabinet secretaries, ang mga directly involved, Panginoon, sa sitwasyong ito. Ang Department of Health, Lord God, ang DSWD, Panginoon, ang DILG, ang Agriculture, Panginoon, yung mga pangunahing agencies ng aming gobyerno, upang sa ganun pa tugunan ang mga sitwasyon. Ama, ang espiritu ng pagkakaisa, ang espiritu ng pagtutulungan ay mapa sa kanila at mapa sa aming lahat. In the name of Jesus, we decree and declare, O God, unity of vision, unity of purpose, unity of strategy, Panginoon, sa aming pamahalaan, sa aming gobyerno, so that our government officials shall act as one, shall move as one, para sa ganung, Panginoon, masagupa namin at ma-address namin itong pandemic problem na ito. Cover them with your precious blood, O God. Naririnig at nababalitaan po namin yung ibang mga public officials, Panginoon, ay infected with this virus, Lord. O God, we pray. O God, let your mercy to be upon them, Father God. Let your wings of protection, your shadow to be upon them, O God. We declare Psalm 91 over our government officials. Lord, o Panginoon, mula sa aming Pangulo, ang executives, Panginoon, ang mga governors, Panginoon, ang mga mayors, Panginoong Diyos, ang mga barangay chairman, O God, as they do their responsibilities as executives of the land. Lord God, your protection to be upon them. Hallelujah. Panginoon, iingatan niyo po sila. Iingatan niyo po sila. Panginoon, lukuban ninyo ng iyong kapangyarihan. Lukuban ninyo sila ng iyong banal na dugo upang sa ganun makaganap sila sa kanilang mga tungkulin. Hindi lamang po ang mga executives na ito, kasama po ang kanilang mga pamilya. Oh God, iingatan niyo po ang mga pamilya ng mga executives, Lord. Oh, salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat po sa iyo. Panginoon, ang aming mga frontliners, Lord, ang mga doctors, Panginoon, Lord, alam po namin marami na po sa kanila ang namatay na, Panginoon, dahilan po dito. We pray, dear Father, ang mga frontliners, ang mga doctors, Panginoon, Lord, Panginoon, habang iniingatan nilang kanilang sarili, habang ginagampanan nila ang pag-iingat sa kanilang sarili at gumaganap sila sa kanilang sinumpaang, Panginoon, na tungkulin bilang isang doctor. We pray, Father God, that the edge of your protection to be upon the medical doctors, Lord, in the Philippines. Oh God, in the name of Jesus, mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan, Lord, iingatan niyo po sila. We decree and declare your protection to be upon our doctors, Lord. Nasa front lines po sila.
Panginoon, bigyan niyo sila ng malakas na pangangatawan, Panginoon. O God, in the name of Jesus, malusog na pangangatawan para makaganap sila sa kanilang mga sinumpaang tungkulin bilang mga manggagamot, bilang mga doctors. Lord, even their families, protect them as well in the name of Jesus. Ama, huwag niyo silang pababayaan. Huwag niyo silang pagkukulangin sa pangalan ni Jesus. Ang mga nurses, Panginoon, in the name of Jesus, kayo po ang mag-ingat din sa kanila. Ang protection po ninyo ay sumakanila. Oh God, we also decree and declare that our nurses, Lord God, are protected by the blood and by the power of Jesus our Lord. Oh, salamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa iyo, Ama. Panginoon, yung mga doctors, yung mga nurses na perhaps under quarantine, under observation, o dili kaya, Panginoon, ay nandun na po sila at nahuwa na po sila. Father, be upon them, Lord God. Comfort them in the name of Jesus, our Lord. Let the surging resurrection power of Jesus flow over their bodies. Flow in their blood streams in the name of Jesus. At pahintulutan po ninyo, Ama, that they shall recover in the name of Jesus. Na magiging testimony po nila how good you are, how powerful you are in the midst of this crisis, Lord. Salamat po sa iyo, ang mga medical technologists, Lord. Lahat na involved, Panginoon, ang mga frontliners in the medical field, Lord God. Ang mga hospitals, Panginoon, ang mga facilities sa mga hospitals, Lord, be protected by the blood of Jesus Christ. O salamat sa iyo, ang mga may-ari ng mga hospitals ay magkaroon sila ng buong loob, buong tapang, Panginoon. Ang kanilang full operation ay tuloy-tuloy, Panginoon. Ang mga may-ari ng mga hospitals, Panginoon, ay maging matatag, maging malakas sila upang sagupain po ang pandemic problem na ito, upang sila maging inspirasyon sa kanilang mga doctors, sa kanilang mga medical staff, sa kanilang mga tauhan, Panginoon, sa kanilang mga hospitals. Oh God, gamitin ng mga hospitals, Lord, to provide care, medical care, oh God, sa mga tao na nangangailangan, Panginoon, sa panahong ito. Oh aming Ama, salamat throughout the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Panginoon, hayaan ninyo ng iyong kapangyarihan ay aming mararanasan. Ang nagpapatupad, Panginoon, ng mga community quarantine, ang mga sundalo, ang Armed Forces of the Philippines, at ang mga pulis, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, iingatan niyo po sila. Panginoon, yung peace and order, and Panginoon, obedience to the regulations ng quarantine, aming Ama. Panginoon, magampanan ng mga sundalo at ng mga pulis. Bigyan niyo sila din ng malusog na pangangatawan. Bigyan niyo sila ng malakas na pangangatawan at makapagpatuloy sila, makaganap sila sa kanilang tungkulin, Panginoon, upang ipatupad ang mga alituntunin, Panginoon, para sa Pilipino, para po sa amin, para sa lahat. Ama, iingatan niyo po ang aming mga sundalo at ang mga pulis. Ganon din po sa barangay, yung mga barangay tanod na tumutulong din po, Panginoon, in implementing, Panginoon, dito po sa social distancing, Lord, yung quarantine. Lord, in the name of Jesus, kayo pang sumama sa mga barangay officials, Lord God, doing their job. Iingatan nyo rin po sila. Hallelujah, hallelujah. Sa mga ginagawang mga distributions, Panginoon, ng mga food packs, ng mga reliefs, Panginoon, ng mga barangay, ng mga municipalities, towns, and cities, ganun din po, Panginoon, ng DSWD. Panginoon, yung kanilang ginagawa, Lord, magkaroon ng wisdom, Panginoon, sa mga ginagawa nila, Panginoong Diyos, na distribution. Magkaroon, Panginoon, ng maayos, Panginoon, mapayapa na distribution ng mga food packs para sa mamamayang Pilipino. Oh God, we pray, Panginoon, na makasapat itong mga ayuda o tulong ng gobyerno para po sa aming mga Pilipino. Ama, marami kami nababalitaan na may mga barangays na hindi pa po nakakatanggap ng mga food packs and relief. Lord, in the mighty name of Jesus, sasamahan niyo po sila hanggang sa makarating, Panginoon, ang tulong na galing sa gobyerno. Panginoon, ang aming dalangin,
ay kung paano po kami masusustain. Dahil hindi po namin alam kung hanggang kailan itong problema pong ito. Lord, we pray for our government na nagkaroon sila ng talino kung paano masusustain, Panginoon, ang basic commodities, Panginoon, habang kami po ay dumaraan sa ganitong problema. In the name of Jesus, in the name of Jesus, at kami naman pong mga mamamayan, Lord God, maging masunurin kami, Panginoon, sa mga ipinapatupad. Kami na mga mamamayan, Panginoon, ay maging modest kami in our lifestyle, in our living, while we are undergoing this pandemic problem. Panginoon, salamat. Dalangin po namin, Luzon, Visayas, Mindanao, your protection to be upon us, O God, in the mighty name of Jesus. 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 Salamat po sa iyo. At Ama, nawa Panginoon, ang solusyon ay dumating na sa takda mong panahon. Ang solusyon naman ay dumating na. Panginoon, salamat sa iyo dahil ito ang contribution namin sa aming kapwa, to pray for them, to lift them up before you, to strengthen them even in short counselings and prayers, Lord, giving them words of encouragement, Lord God, through social media, through the internet. Salamat po sa iyo, O aming Ama. Panginoon, di lamang po ang Pilipinas, the whole world, Lord God. We lift the world to you, Lord God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, protect the world. Panginoon, kung ito man po ay mga tanda ng nalalapit mo ng pagbabalik, Panginoon, samantalahin po namin na patuloy na ibahagi, ipangaral ang mabuting balita para maraming magbabalik loob sa iyo. An opportunity to share the gospel. An opportunity to share the love of Jesus Christ to the people around us so that they will come receiving Jesus as Lord and Savior over their lives. Panginoon, salamat po sa inyo. Gamitin mo kami ng mga anak mo bilang daluyan ng iyong mensahe, bilang daluyan ng iyong pagmamahal, bilang daluyan, Panginoon, ng mabuting balita. Gamitin mo kami mga anak mo bilang inspirasyon, bilang ilaw at asin sa mga kaibigan po namin. Oh God, nawa, Panginoon, kami ay daluyan ng pagpapala sa maraming tao sa aming kapaligiran. Maraming salamat, O Diyos. Salamat po at yung aking mga kapatid na nakiisa sa intercessory prayer na ito, bless them as well. Bless their lives. Bless their families. I decree and declare that your blessings to be upon them, Father. Yung mga nakasama ko, Panginoon, dito po sa live streaming. Lord, I pray even for our group, Lord God, ang International Auxiliary Chaplaincy Association sa pangunguna po ni Bishop Chaplain Andy Alcoba. Lord God, use this Chaplaincy Association, Lord God, in ministering to the needs of the people, regardless of religion, regardless of color, regardless of who we are. Ang mahalaga po, Panginoon, kami ay maging dahilan ng pagpapala bilang mga chaplains, bilang mga kapelyan to the Filipino people and to the rest of the world. Salamat po sa iyo, aming Ama, for this time of prayers. And Lord, we entrust to you our lives, our families, our country, and the world into your loving hands. Purihin po kayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming mga dalangin. At maraming salamat sa kasagutan ng aming mga dalangin. Sa iyo na aming Ama, sa iyo na aming Panginoong Hesus, sa iyo na Banal na Espiritu, sa inyo na nag-iisang Diyos, sa tatlong persona, ay nagbabalik kami ng papuri, pasasalamat, at ng pagluluwalhati, dahil sa inyo nababagay ang lahat. Ito'y dalangin namin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At Amen. Maraming salamat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamanggagawa, kapwa mga chaplains. Thank you for this time and thank you for joining us in this time of intercessory prayers. As I have said, I made a commitment that
I will do my share in doing this live streaming every 12 o'clock at noontime. Ito po ang aking contribution. Ito po ang aking commitment to pray for our country. And thank you, my friends. Thank you, my EBI family, for joining me in this time of intercessory prayer. Hanggang sa muli, at ako'y nananalig na tayo ay pinakinggan, tayo ay tinugon ng ating Panginoon. Ang nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ang nag-uumapaw na kagalakan ay sumainyo. The shalom of God be upon you. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan, si Bishop Chaplain Vic Rabara, nagsasabing pansamantalang bye-bye, but tomorrow, loobin ng Panginoon, ay muli tayong magsama-sama. Salamat po.